Bago tumulak pa Amerika, dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa isang town hall meeting sa San Juan City. Ang topic, traffic. May detalye para sa atin si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, how do you solve a problem like Metro Manila traffic? Pinilit yung syllable, no? Talagang kinanta mo. Lord Denise, pagsasaayos at pagpapaganda sa mass transit system at pagtutok sa infrastruktura. Yan daw yung mga nakikitang paraan ni Pangulong Bongbong Marcos para maibsan yung matinding traffic sa Metro Manila. Sa kauna-unahang town hall meeting on traffic concerns sa San Juan kanina, sinabi ng Pangulo na gaya daw sa ibang bansa kung saan anuman daw yung estado sa buhay, gumagamit ng tren bilang mode of transportation yung mga tao. Ganun din daw sana yung mangyari dito sa atin. Pangalawa, kailangan din daw natutukan yung decongestion sa Metro Manila kasi maraming regional offices na hanggang sa ngayon nandito pa rin sa Manila. Isa pa sa iminumungkahi ni PBBM, yung pagkakaroon ng iisang traffic system at mga policies ng bawat syudad sa Manila para daw hindi pa bago-bago yung mga patakaran. Kasi nakakalito raw para sa commuter, for example, na 10 minutes away lang naman isang city pero magbabago na yung traffic routes doon. Hindi daw dapat tagpi-tagpi yung solusyon at saka matagalan dapat yung approach dito. Gretchen Lord, mahalaga yung ganito mga pagpupulong kasi kung hindi masusolusyonan, papalo raw sa 9.4 billion kada araw yung economic cost o mawawala sa ekonomiya dulot ng traffic by 2027. After ng town hall meeting, idagdag ko na rin, nagkaroon tayo ng pagkakataon para sa isang ambush interview. Doon sinabi ng Pangulo na horrified o kinagimbal niya yung idea na na-compromise yung sovereignty ng bansa dahil sa sinasabing gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Chinese government. Sabi ni BBBM, wala silang alam tungkol doon sa kasunduan at wala daw anumang papeles o record tungkol dyan. Tatapos-tapos lang nung departure speech ng Pangulo at saka anumang oras ay inaasahang ilipad na nga siya pa Estados Unidos. Habang wala sa bansa, sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at saka DOR Secretary Conrado Estrella yung magsisilbing caretaker ng Pilipinas. Lord Gretchen? Oo. Okay, Julie, may tanong ka ba kay Julie? Mabilisan lang, Gretch. Kasi gusto ko itanong, medyo narinig na natin yung mga observation na sinabi ng Pangulo kanina, pero ano ba yung mga main takeaways sa summit? Ikaw ba, matagal ka na nakatira sa Metro Manila, Julie, may sinabi bang bago o may solusyon na forward ba ang kahit sino man doon sa usapan? Actually, yung open forum, parang parang batuhan lang talaga ng ideas kung ano yung possible na mag-work. Kasi yung mga nadidiscuss naman na rin kanina, parang nasabi na rin ito before. Yung for example, yung infrastruktura, ilang beses na kasi sinabi ng Pangulo or didiscuss yung traffic sa Vlogman o sa meeting man with the group, nasabi na niya na talagang nagpo-focus sa pagpapatayo ng mga kalsada, ng tulay, ng railways, yung admin, even yung mga flexible working hours, kasi nakasama rin yan sa na-discuss kanina, na previously, talagang lumulutang na rin naman yung gano'n. Siguro ang maganda lang sa ganito, nagkaroon ng pagkakataon yung stakeholders na makausap ang Pangulo tsaka yung iba pang mga opisyal ng gobyerno, parang mas nasagot, mas sila kasi yung sumasagot. Kumbaga, dati kasi, magtatanong ka lang or magsasuggest lang sila ng specific na solution. Pero at least ngayon, mas may batuhan ng mas may batuhan ng ideya. Alam mo kung ma-solve ng presidente itong problema na to, naku, bibilib ako sa kanya. Mas bibilib ako kung inimbitahan ka dyan. Bakit? Kasi susolusyonan mo bisikleta. Wala ba na pag-usapan tungkol sa alternative modes of transportation? At yung mga grupo, yung alt mobility, hindi na-imbita Tama. Pinag-uusapan namin sa Big Story, tumaas na naman ang car sales. Nako, saan pa pupunta yun? Sa ilog. Di ba sa mga daan din natin pupunta yun? At bukod doon, ang dami nilang binibigay na licenses para sa TNVS. Ay, oo, sinabi mo. Diba? Dumadagdag yung riders, yung mga natin, pati mga TNVS vehicles natin on the road. Julie, wala bang pinag-usapan about alternatives? Apart from cars? Wala na yata si Julie. Ayun pala. Kanina ang nandoon ay yung mga sektor ng sa mga motorcycle wala kasi representative na mga talagang sa bike. Pero yung bike lanes naman, yung pagsusulong nung pagkakaroon na ng mga mas maraming bike lanes dito sa Metro Manila and outside Metro Manila kasi ang goal na is to decongest Metro Manila, so kailangan i-develop din yung mga karating probinsya. Iyon naman yung na-discuss. Abangan natin siguro, baka pwede ipagpatuloy bukas ng discussion na to. Pero maraming salamat sa iyo, Mobile Journal Julie Baiza. Thank you.